Ate Marge, ito ay kwento ng kaibigan ko. Nasa South America siya ngayon. Siya ay may naging kaibigan na madalas sumali sa pageant. Alam naman natin na ang mga South American, pag sinabing maganda, ay talagang maganda. Ang height, 5'8", slim, blondie ang buhok, at ang kulay ay kayo mangge. At ito pa, Ate Marge, blue ang kanyang mga mata. Mula pagkabata, ay pangarap na talaga ni Shane na maging beauty queen. Ilang taon din na hawak niya ang corona. At dahil siya ay beauty queen, maraming manliligaw at marami din siyang stalker. Ang hindi alam ng lahat, si Shane ay may boyfriend online. Marami ang nagtataka kung bakit hindi ito sumasama sa mga gatherings after ng show. Wala rin nababalitang nai-involve dito na boyfriend. Walang bali-balita tungkol sa personal nitong buhay. Isang araw, habang naglalakad si Shane, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad. Ramdam nito na mabilis din ang paglalakad ng nakasunod sa kanya. Ramdam niya na nasa likuran niya lang ito. Kung bakit kasi, naisipan niya pa maglakad, may sasakyan naman siya. Dasal niya sa sarili na makauwi lang ng ligtas ay hindi na siya maglalakad pa. Nakikita na niya ang bahay niya. May ilaw na ito. Lagi niya talaga itong iniiwanan nang bukas na ang ilaw. Mag-isa niya lang kasi sa bahay niya. Gusto niya ay lagi itong maliwanag. Lumingon siya sa likod. Wala namang tao. Binilisan niya ang pagpasok sa bahay niya. Umupo sa sofa at nagbasa-basa muna ng mga libro habang hinihintay na mag-online ang boyfriend niya. Maya-maya lang ay may nag-pop up sa kanyang cellphone. Online na ang kanyang boyfriend. Si Shane ay hindi pa nakikita ang kanyang boyfriend ng personal. Madalas sinasabi ng boyfriend na makikipagkita lang ito kung decided na si Shane na iwan ang pagmodeling. Kinuwento ni Shane ang nangyari kanina na parang may sumusunod sa kanya. Tumawa ang lalaki. Sinabi nitong mahilig kasi siya manood ng horror. Kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Sinabihan siya ng lalaki, iwasan magbigay ng personal information, lalo ang kanyang address. Sinabi pa ng lalaki na lagi itong mag-ingat. Kaya gustong-gusto siya ni Shane, sweet kasi ito, laging nag-aalala sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung saan ang sunod niyang venue. Sinagot naman ito ni Shane. Nagtanong ulit ito, anong magiging outfit nito? Sinagot ulit ito ni Shane. Nasabi ng lalaki na malapit na ang anniversary nila. Nakalimutan niya ang petsa. Mabilis naman na sumagot si Shane na birthday daw niya ng araw na sinagot niya ito. Sabay ngiti. Siningit ulit ni Shane na may stalker daw talaga siya. Ramdam na ramdam niya. Sinabi naman ng kanyang boyfriend online na huwag maging paranoid. Tinanong niya ito kung may binigyan daw ba siya ng mga personal information. Mabilis naman sumagot si Shane na wala at maingat siya pagdating sa bagay na yon. Hanggang sa nagpaalam na si Shane, matutulog na siya. May pahabol pa na sinabi sa kanya ang kanyang online boyfriend. Sinabi nitong bakit naglakad ito may malapit namang Family Mart sa bahay niya. Sumagot naman si Shane, yung bibilin daw niya kasi ay sa Happy Lit Store lang meron. Ang nasa tapat daw ng bahay niya ay Family Mart lang. Nagpaalam na din ang lalaki kay Shane. Kinabukasan, sa trabaho ay nagkwento din si Shane sa kaibigan niya tungkol sa stalker niya. Tinanong siya ng kaibigan niya kung may nakakaalam ba ng personal information niya. Mabilis na sumagot si Shane na wala. Kahit ang boyfriend online niya, walang alam tungkol doon. Nagulat ang kaibigan niya. Sinabi ni Shane na may boyfriend siya online. Kitang-kita ni Shane na sa mukha ng kaibigan niya ang pag-aalala. Sinundan naman ito ni Shane. Huwag mag-alala at hindi pa naman sila nagkikita. Kaya virgin pa rin daw siya. Sabay tumawa ito. Tumalikod na si Shane para ihanda ang susunod niyang outfit. Hindi niya nakita ang aninong kanina pa nakikinig sa kanila ng kaibigan niya. Natapos ang modeling, agad na umuwi si Shane sa bahay niya. Sa edad na 25 ay nakaramdam na si Shane
ng pagod. Kung pera lang din naman kasi, ay may pera na siya. Solong anak siya, kaya wala siyang obligasyon. Kung ang magulang niya lang, lahat ng klaseng insurance ay nakuhanan na niya ang mga ito. Napagdesisyonan niya na mamayang gabi, kausapin na niya ang kanyang online boyfriend na ready na siya. Nag-uusap na nga silang dalawa at sinabi ni Shane ang kanyang mga plano at mabilis naman na sinang-ayunan ng lalaki ang mga ito. Binigay ng lalaki ang kanyang address. Sinulat naman itong mabuti ni Shane. Sinabi ng lalaki na huwag magdala ng maraming gamit at marami nang naihanda ang lalaki para sa kanya. Sinabi din kay Shane na isang malaking handaan ang kanyang madadatnan sa bahay nito bilang welcome party. Sinabi din ng lalaki na masaya siya sa naging desisyon nito at matagal na din niyang hinihintay yon. Maaga pa ay tinawagan ni Shane ang kaibigan niya, Ate Marge. Nakipagkita ito sa restaurant at excited nitong sinabi na titigil na siya sa pagmodeling. At sinabi din ito na malapit na siyang ikasal sa online boyfriend niya. Nagulat naman ang kaibigan niya. Masyadong mabilis ang naging desisyon ni Shane. Naidugtong pa ni Shane na aalis siya at dadalawin niya na lang ang kaibigan niya pagkatapos ng kasal. Wala nang sinabi ang kaibigan niya. Matanda na rin naman kasi si Shane. Alam na niya ang ginagawa niya. Araw ng punta ni Shane sa bahay ng kanyang online boyfriend. Maaga pa, nagligpit na siya. Sinunod niya ang sinabi ng kanyang boyfriend. Halos personal na pampaganda lang ang kanyang dala at iilang damit na pantulog. Sinabi naman kasi ng boyfriend niya na ipinamili na siya nito, pati damit pang kasal. Habang nagmamaniho ay punong-puno siya ng excitement. May 3 oras din ang pag-drive nito, paahon sa bundok. Puro kakahuyan ang nadadaanan nito. Hindi naman siya nakaramdam ng takot kasi may palasyo ba naman sa syudad. Kanina pa siya nagdadrive nang may napansin siyang kotse na parang sinusundan siya. Minsan, lumalagpas ito sa kanya. Minsan, ay nakabuntot. Naalala niya ang sinabi ng kanyang boyfriend na wag maging paranoid. Natawa siya. Hindi na niya ito pinansin. Hanggang sa tumigil ang GPS sa isang malaking mansyon na luma na. Tiningnan niya ulit ang GPS. Tama talaga ang address nito. Pero naaalala niya ang sinabi ng kanyang boyfriend na may malaking handaan. Siyang madadatnan. Ito ngayon ang mansyon, walang tao at lumang-luma. Hindi mo mapag-isipan na may nakatira dito. Biglang bumukas ang gate. Pinasok niya ang sasakyan at kusa itong nagsara. Bumaba siya ng sasakyan. Dala ng curiosity ay naglakad-lakad ito. Bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok siya sa loob. Nagsara ng kusa ang pintuan nito. Chinek niya ang kanyang cellphone. Walang signal. May narinig siyang kalampag sa bandang kanan. Pinuntahan niya ito at isa itong kwarto. Tinulak niya ang pinto. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nakasulat sa whiteboard, next victim, Shane Rain. Trabaho, modeling. Bahay, kondo. Palatandaan, 7-Eleven sa harap, 200 meter, galing sa Happylet Store. Birthday, December 10, 1998. Anniversary ng pagiging boyfriend and girlfriend. Petsa ng alay, May 30, 2023. Nagulat si Shane. Petsa, iyon ngayon. At higit sa lahat ay naka-capital letters, may nakasulat sa whiteboard na virgin. Wala naman siyang binigyan ng information kahit kanino, kahit sa online boyfriend niya. Nag-flashback sa kanya ang naging usapan nila ng kanyang online boyfriend. Nasabi niya pala dito nang hindi halata. Sa mga tanong nito, hindi mo mapapansin na personal information halos ang naibigay niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang bumukas ang malaking pintuan. Lumabas ang mahigit 50 katao. Lahat ay nakaitim. Hindi na siya pwedeng magkamali pa. Kulto ang nakakausap niya sa online. Napapaikutan na siya ng mga ito. Paliit ng paliit ang pabilog ng bawat miyembro. Wala na siyang matakbuhan pa. Lahat ng nakaitim ay may hawak na kutsilyo.
pumikit na lamang si Shane. Yun na ang huling nakita niya. Habang sa labas ng mansyon ay may pumaradang sasakyan. Kaibigan ni Shane. Sinundan pala nito si Shane. Malakas kasi ang pakiramdam niya na may mali. Sa lahat ng kwento ni Shane ay maling-mali. Hanggang sa isang malakas na sigaw na lamang ni Shane ang kanyang narinig. Lumabas siya ng sasakyan at tinawag ang pangalan ni Shane ng ubod lakas. Nakita niya itong tumatakbo palabas ng pintuan ng mansyon. Agad siyang bumalik ng sasakyan at binuksan ang pintuan nito. Diretsong pumasok si Shane sa loob ng kanyang kotse at agad ni itong isinara at mabilis na tumakbo. Nasa kalayuan na sila nang makita niyang umiiyak si Shane. Sinabi niyang huwag mag-alala at ligtas na sila. Sinabi niya rin dito na kanina pa niya ito sinusundan. Nawala lang ito nang binilisan ni Shane ang takbo. Hindi naman nagsasalita si Shane. Iyak lang ito ng iyak. Nasa halos 1 oras na ang pagdadrive ng kaibigan niya nang mapansin niyang nakatitig lang ito sa kanya. Hindi pa rin nagsasalita. Tumutok na siya sa pagmamaneho. Baka nasyak lang ito. Mamaya niya na lang ito kakausapin pagdating sa bahay nito. Ngunit nang lingunin niya ito ay wala na ito sa tabi niya. Sa passenger seat. Nanlamig ang kaibigan ko, Ate Mards. Umiyak ito dahil alam na alam niyang may nangyaring masama kay Shane. Kung ganon, ang nakita niyang tumatakbo palabas kanina ng mansyon at isinakay niya palayo ay isa ng kaluluwa. Umiyak siya ng umiyak. Siya ngayon ang iniligtas ni Shane. Kasi kung hindi lumabas si Shane sa pintuan ng mansyon, ay baka siya ang pumasok doon. Habang sa mansyon ay nagkakagulo ang mga kulto. Sumigaw ang pinaka-leader. Isulat niyo sa whiteboard, next victim, Cynthia Baltazar. Iyon ang pangalan ng kaibigan ko, Ate Mards. Tawagin natin siyang Ivan. Si Ivan ay bagong lipat lang sa bayan ng Bacolod. Ito ang una-una niyang trabaho mula pagka-graduate bilang isang engineer. Bacolod ang pinili niya. May kapatid kasi ang nanay niya doon. Kahit papano ay may mapapasyalan siya at makakausap. Ito din ang gusto talaga ng nanay niya para magkakalapit silang magpipinsan. Sa loob ng unang buwan ay naging busy ito kaya hindi pa niya nadadalaw ang kanyang tiyahin. Kinakamusta naman niya ang mga ito sa telepono. At nang alam niyang may oras siya sa susunod na weekend, Sabado, ay sinabi na niya sa kanyang tiyahin na pupunta na siya. Nagsasalita pa ang kanyang tiyahin ay napindot na niya ang end call. Hindi na niya narinig ang sinabi nito na huwag gumamit ng GPS papunta sa kanila. Sa halip ay magtanong-tanong na lang sa mga tao o sa mga bahay-bahay. Sa kabilang linya ay nag-aalala ang kanyang tiyahin. Hindi siya mapalagay kung narinig siya ni Ivan o hindi. Araw ng Sabado, nagligpit na si Ivan sa halos 4 na oras niyang biyahe papunta sa kanyang tiyahin. Gumamit na siya ng GPS. Sa GPS na kasi, lahat ngayon umaasa. Reliable din naman kasi ito kadalasan. Pero minsan, palpak din. Nilagay niya sa GPS ang pinaka-shortcut na daan. Napangiti ito. May daanan pa lang sa halip na 4 na oras ay magiging 3 oras na lang. Binabaybay na niya ang daan nang mapansin niyang naka1 oras na siya sa pagdadrive ay puro pa rin kakahuyan. 6:00 pa lamang pero parang gabing-gabi na. Naisip niya paano ba naman abutin ng liwanag ang kalsada na yon, puro kakahuyan, kabilaan. Patuloy pa rin siya sa pagdadrive. Tiningnan niya ang GPS at sinusundan niya lang ito. Ang hindi niya napansin ay walang ibang sasakyan kundi siya lang. Habang nagdadrive, napansin niyang sarado naman ang bintana pero bakit malakas ang ihip ng hangin na galing sa labas. Hindi siya matatakutin pero nagsisimula na siyang nervyusin. Napansin na niya kasi na mag-isa niya lang sa kalsada. Namamanhid na ang kanyang batok. Napakalakas ng pakiramdam ni Ivan na may masamang mangyayari. Napansin din niya na halos 2 oras na siyang nagdadrive, ngunit ang GPS ay 3 oras pa din. Mula sa bahay niya kanina
ay 3 oras din. Palingon-lingon siya, kakahuyan pa din ang kabilaan at tanging siya lang ang nasa kalsada. Tiningnan niya ulit ang GPS at itinuro nitong pagdating sa crossing ay kakaliwa siya. Kumaliwa naman siya. May nakita siyang Toyota na nakaparking sa tabi. Bukas lahat ang pintuan nito. Baka umihi o nagpahinga. Habang nalalapit siya sa Toyota ay nakikita niyang isang mag-ina na kahundusay sa tabi ng sasakyan. Puro ito dugo pero wala namang sira ang sasakyan. Hindi siya lumabas ng sasakyan. Palingon-lingon siya nang may nakita siyang lalaki na nakahandusay din sa damuhan, duguan. Pinagpatuloy niya ang pag-drive at tumigil sa unahan. Iniisip niya kasi na kailangan niyang tumawag sa pulis para i-report ito. Tinatawagan niya ang pulis Bacolod, walang sumasagot. Tinatawagan niya ang kaibigan niyang pulis sa Manila, wala din. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdadrive. Mamaya na lang niya tatawagan ulit pagdating sa bahay ng kanyang tiyahin. Halos kalahating oras na nang mapansin niya ang GPS ay 3 oras pa din. Tiningnan niya ang gasolina. Wala na ito sa kalahati mula sa full tank kanina. Pinagpapawisan na si Ivan ng malamig. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya kinabahan. Naisip pa niya kung suntukan lang, hindi siya patatalo. Binilisan niya ang takbo. 80, naging 100, hanggang sa 140. Para na siyang lumilipad. Tanging nasabi niya sa sarili, bahala na. Tuwid naman ang daan at 2 ang linya at mag-isa niya lang. Nasa ganun siyang senaryo nang biglang nagpula ang GPS at may itinuturong gasolinahan. Nakikita niyang malapit na ito sa kanya. Nasa 500 metro na lang. Gumilid siya para makapasok sa gasolinahan. Nag-full tank ulit siya. Hindi siya bumaba sa sasakyan. Dinikit niya ang sasakyan sa cashier. Nang nasa cashier, kinamusta niya ito. Sinabi naman ng cashier na okay lang. Nag-abot siya ng pera. Nang biglang may sasakyan din na tumigil sa gasolinahan. Laking gulat niya nang mapansin niya na ito yung sasakyan kanina na nasa tabing kalsada. At ang sakay nito ay ang mga nakahandusay kanina na mga duguan. Tiningnan niya ang cashier. Ngumiti ito sa kanya ng makahulugan. Saka pa lamang niya napansin, ang mga mata ng cashier ay puro puti lang. Nilingon niya ang Toyota. Walang itim ang mga mata nila. Umalis na si Ivan. Hindi na kinuha ang sukli. Pinatay niya ang GPS. Naisip niya na kung kanina kaliwa ang itinuturo ng GPS, ngayon ay kakanan siya. Kinontra niya lahat ang itinuro sa kanya ng GPS. Laking gulat niya nang biglang nasa crossing na siya at nasa crossing nakaturo ang daan papunta sa tita niya. Nagparada siya sa gate nito at halos lahat ay naglabasan at naglapitan sa kanya. Hindi pa man siya nakababa ng sasakyan, tita na niya ang nagbukas ng pintuan nito at sinabi nito kung anong nangyari at mag-aalas 11 na ng gabi. Pumasok sila sa bahay at nagsimula na siyang magkwento. Alalang-alala naman ang kanyang tiyahin. May hinala na kasi siya na hindi nito narinig ang huling sinabi nito sa telepono na wag gumamit ng GPS. Sinabi ng kanyang tiyahin na may daanan daw talaga doon at walang kabahayan at may gasoline station. Pero matagal na itong isinara. Magmula ng ninakawan ang gasoline station at nadamay ang isang magpamilya na nagpapagas ng oras na yon, pinatay silang lahat. Naka-Toyota nga ang buong magpamilya. Magmula noon ay isinara na ang kalsada doon at marami din ang naka-experience kagaya ng sa kanya. Pinagpawisan si Ivan. So, ang mga nakita niya kanina ay multo na.